This is Mike in Finland. Check this out. Oh, hi, kamusta? This is Mike in Finland. Ayun nga, nagbabalik nga tayo dito sa ating YouTube channel. At yun, at marami sa ating na nagtatanong regarding dun sa ating pinost sa ating Facebook page na na-approve tayo sa ating permanent visa card dito sa Finland. Ayun nga, nagtanong sila sa ating kung paano tayo nag-apply. Una po, disclaimer lang po. Ito pong sasabihin ko po is base lang po sa aking naging karanasan kung paano mag-apply ng PR dito sa Finland. Una po, yan, nilista ko na rin po dito para hindi ko po makalimutan. Ito yung pinaglagyan ng card yun. Papaano mag-apply? Una po, login po ako sa aking Enter in Finland using my strong identity, yun nga yung sa bangko. Yung iba kasi, sa kanilang mga email lang ang kanilang ginagamit. Sa akin kasi yung bank ang ginamit ko. Punta kayo sa Enter in Finland. Makikita nyo po doon yung permanent residence. Yun. I-click nyo yun, yung application na yun. At meron kayong makikita doon kung para siyang form eh. Sasagutin niya yun. At yun lang naman po ay tungkol dun sa iyong mga sa inyong mga sa inyong sarili. Yan, sa inyong pamilya, parang ganoon ang mga katanungan doon. After po noon, ako po ay nag-attach ng bank statement. Ito po yung mga requirements kung pwede po. Kung hindi nyo po, ay pwede. Ilalagay ko na lang po dyan para po makita nyo po. Bank statement, payslip, passport. Yung picture po, electronic. Ako po ay nagpa-picture sa Berko Kaupa. Mas mura kasi doon. Tapos yung sa kontrata ng aking mga employer dito sa Finland. And then yung tax card. Yun po yung mga pinasa ko lang po. At kung may nagtatanong man po, Kuya Mike, nag-language test ka ba? Hindi po, kasi po hindi po ako inabot nung bagong rules or yung pina-implement nung January 8 po ata yun. Hindi ko pa kasi nakababasa yung pinaka mismo Pero hindi po kasi ako inabot noon kasi po nag 4 years po ako nung last December. And then last year din po ako nagpasa ng aplikasyon for PR. At kung may katanong po, Kuya Mike, ilang buwan po kayo naghintay? Nag 4 years po ako nung December. Pre-process po, nag-email pala yung Migri sa akin nung December na nasa queuing na po, nasa pila na po yung aking aplikasyon. And then, February 1st or first week ng February, nag-email naman ulit sila sa akin na pinaprocess na daw po yung aking aplikasyon for PR. And then, after few seconds, yun, nag-email ulit sila sa akin na meron ng desisyon. Ayun nga, at pagbukas ko nga ng Enter in Finland ko, yun nga yung desisyon na granted na daw po yung aking permanent residence card. Nabubulol ako, sorry aking yun nga yung aking PR na approved na po or yun nga naging na-granted na po. At sa mga nagtatanong, ilang buwan ako naghintay? Nag 4 years ako ng December, January, February. Almost one month and mahigit lang naman po yung araw na hinintay ko para po mag-grant ng aking permit card. Kaya sa nagtatanong, yun po yung mga pinasa ko po, yung mga nabanggit ko na po yun. Kasi po, marami po sa atin kasi nagtatanong kung inabot daw po ako ng new rules. Hindi po ako inabot nun. Kasi po, nung nakarang taon po ako, nag-4 na taon. Kaya po, nakapag-apply na po ako nung PR dito sa Finland. At yung tanong pa ulit sa atin, kaya Mike, ilang araw, ilang buwan mo, ilang linggo nyo nakuha yung inyong card? Nakuha ko po yung aking card is 1 week lang po mahigit. Diyan sa K-Market kung saan po malapit yung aming tirahan. At paalala ko lang pala, kung nagbago po kayo ng address, pwede nyo rin pong i-attach doon. Kasi po, nung February or nakaraan, nag-attach po kasi ako doon ng additional file. Kasi po, lipat kami ng bahay. Inlagay ko doon kung saan na kami nakatira. Kaya huwag nyo pong kakalimutan yung inyong additional na mga documents kung kayo po ay, yun nga, yung lumipat kayo ng bahay, nabago yung cellphone number nyo, para madali po kayong makipag-communicate sa Migre kung sakaling may binago man sa inyong mga status. Halimbawa, yun nga, yung parang nakalagay doon kung may bago kayong anak, bago kayong kasal, ganon, etc. Kaya yun lang po. At isingit ko na rin pala ni Kuya Mike na sa 4 na taon ko po dito sa Finland, ang lagi ko po rin pong ginagamit kapag ako po ay nagpapadala ng pera sa Pilipinas, yung tap send po. Yun, madalas ko lang po itong sinasabi. Kasi po yung tap send, sa 4 na taon ko po, wala po akong binabayaran dyan. Sa transfer fee, zero transfer fee po. Pag nagpadala po ako sa
bank account ng aking tatay, sa Maya, sa GCash, walang bayad po yun. Pero kapag nagpa-cash pick up naman po kayo, minimal lang naman po ang bayad using TapTap Send. At ang pinakamaganda pa po sa TapTap Send, sila po ay safe, mabilis, at laging ang taas ng palitan. Kumbaga buong buo, makukuha ng pamilya mo kapag kayong TapTap Send ang ginamit mo. At ang pinaka good news pa sa TapTap Send, kapag ginamit mo ang TapTap Send ngayon, dinownload mo yung TapTap Send ngayon at nagpadala ka, gamitin mo po yung promo code na Mike in Finland, meron pong 20 euro or mahigit 1,300 po ata ang makukuha ng inyong pinadalhan. Kaya sa mga kapwa kong OFW nasa Europe, Australia, UK, UAE, US, Canada, i-download nyo na po yung TapTap Send at magpadala na using my promo code na Mike in Finland. Dahil sa TapTap Send, syempre, laging buong makukuha ang pera ng ating pinagpaguran ng ating pamilya. Kaya yun lang po. Lagi pong pinapalali ko yung Mike. Put God first. Maraming salamat po. Bye-bye.